Pinirmahan ko ang mga papeles para tanggalin sa pwesto ang sarili kong biyenan. Sa isang iglap, ang lahat ng pinagmamalaki niya, ang kumpanyang itinuring niyang kaharian, ay tuluyan ng mawawala sa kanya. Ang mansyon sa Forbes Park na laging sentro ng kanilang pagyayabang, ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Ang buhay na puno ng karangyaan na ipinamumukha nila sa akin sa loob ng 23 taon. Lahat ng iyon ay maglalaho dahil lamang sa isang pirma. Isang pirma mula sa akin, ang lalaking tinawag nilang walang kuwenta, ang lalaking minaliit nila sa bawat pagkakataon. Bakit ko ginawa ito? Marahil ang iba ay tatawagin itong paghihiganti, pero para sa akin, hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Paano kami umabot sa puntong ito? Ang lahat ay nagsimula sa hapunan noong Biyernes ng gabi, isang hapunan na sumira sa lahat. Sa gabing iyon, hindi lang ang biyenan ko ang humamak sa akin. Ang mas masakit, ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga salitang binitiwan ng sarili kong anak. Ang aming kaisa-isang anak na si Angela. Sa harap ng kanyang mga lolo at lola, habang ang aking asawang si Isabel ay lumuluha sa tabi ko, sinabi sa akin ni Angela ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. "Papa, maging tapat ka na," sabi niya. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon. "Pinipigilan mo lang si Mama? Tingnan mo ang buhay niyo, nakatira kayo sa isang maliit na apartment. Ang kotse mo nakakahiya, hindi ka nababagay sa pamilyang ito." Ang bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa aking dibdib. Hindi mula sa isang kaaway, kundi mula sa sarili kong anak. Ang batang binuhat ko, inalagaan at minahal ng walang kondisyon. Sa sandaling iyon, ang masarap na pagkain sa aking plato ay nawala ng lasa. Ang mamahaling alak sa aking kopita ay parang lason. Ang kislap ng mga chandelier sa itaas namin ay tila nanunuya sa aming kalagayan. Tiningnan ko ang aking asawa si Isabel at nakita ko ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wasak ang kanyang puso at wasak din ang sa akin. Ang gabing iyon ay ang sukdulan ng 23 taon ng pagtitiis. 23 taon na tiniis ko ang kanilang pangmamaliit, ang kanilang mga pilit ng ngiti, ang kanilang mga tanong na may halong pang-insulto tungkol sa aking maliit na trabaho bilang konsultant. Tiniis ko ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal ko kay Isabel. Tiniis ko dahil umaasa ako na balang araw makikita nila ako, ang tunay na ako. Hindi ang aking trabaho, hindi ang aking lumang kotse, kundi ang lalaking nagmamahal at nag-aalaga sa kanilang anak. Pero sa gabing iyon, ipinakita nila ang kanilang tunay na kulay. Inilabas ng aking biyenang lalaki, si Don Armando, ang isang leather na folder. Sa loob nito, isang annulment agreement at isang tseke na nagkakahalaga ng 20 milyong piso, 20 milyon. Iyon daw ang halaga ko. Iyon ang presyo para iwanan ko ang aking asawa at ang aking pamilya. Itinuring nila akong isang bagay na maaaring bilhin at itapon na lang. Isang sagabal sa kanilang marangyang buhay na kailangang alisin, walang utang na loob. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman inalam, ay ang buong buhay na ipinagmamalaki nila ay dahil sa akin. Ang kumpanyang nagbigay sa kanila ng kanilang mansyon, ng kanilang mga sasakyan, ng kanilang katayuan sa lipunan, ay ako ang nagligtas mula sa pagkalugi. Ako ang misteryosong mamumuhunan na sumalo sa kanila noong sila'y palubog na. Ako ang nagpundo sa bawat proyekto na ipinagmayabang ni Don Armando sa hapagkainan. Sa madaling salita, ako ang kanilang amo. At bilang ganti, ito ang ibibigay nila sa akin, isang tseke para mawala ako sa kanilang buhay? At ang sarili ko pang anak ang magsasabi na ako ay isang kahihiyan? Hindi, tama na, sobra na. Pero sa gabing iyon, may nagbago. Ang kalungkutan sa aking puso ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang tahimik na kapangyarihan na matagal kong itinago. Hindi ako sumigaw, hindi ako nakipagtalo. Nanatili akong kalmado dahil alam ko na ang pinakamalakas na sagot ay hindi nagmumula sa galit, kundi
sa katotohanan. Ang hindi nila alam sa kanilang pagmamataas ay sila ang pumasok sa aking bitag. Akala nila kontrolado nila ang lahat. Pero ang totoo, hawak ko sa aking mga palad ang kanilang kapalaran. Ang gabing iyon ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Ang simula ng kanilang pagbagsak at ang simula ng pagbangon ng katarungan. Malalaman nila ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan at hindi ito nasusukat sa pera o sa laki ng bahay. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-alam kung sino ka talaga kahit na walang ibang nakakakita nito. At iyon ay simula pa lamang. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong magbabago sa lahat, kung bago po kayo dito, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng ating komunidad. Pakisubscribe po sa ating channel at ilike ang video na ito. Ito po ay malaking tulong para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong puno ng aral at inspirasyon. At sana po ay iwan ninyo sa comment section kung tagasaan po kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang mga kwentong tulad nito. Maraming salamat po. Ngayon, ituloy na natin ang nangyari matapos kong makita ang cheque na iyon habang nakaupo ako roon. Sa gitna ng kanilang marangyang hapagkainan, ang aking mga mata ay nakatuon sa malamig na ngiti ng aking biyenan. Hindi ko pinansin ang mga masasakit na salitang kanilang ibinabato. Sa halip, ang aking isipan ay naglakbay pabalik sa simula ng lahat. 27 taon na ang nakalipas, ang simula ng sikretong humubog sa buong buhay ko. Ako ay 26 na taong gulang pa lamang noon nang pumanaw ang aking lolo. Si lolo ang nag-iisang ama na kinagisnan ko. Isang simpleng tao, ngunit may pambihirang talino sa negosyo at higit sa lahat, may busilak na puso. Hindi siya nag-iwan ng mga mansyon o magagarang sasakyan. Ang itinuro niya sa akin ay ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang halaga ng integridad, ang importansya ng pagtitiyaga, at ang karunungan sa pagtingin sa tunay na halaga ng isang bagay, hindi lamang sa panlabas na anyo nito. Bago siya pumanaw, madalas niyang sabihin sa akin, "Miguel, apo, tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mata. Ito ay nasa puso, sa isip, at sa kung paano ka nabubuhay ng may karangalan." Mga salitang bumaon ng malalim sa aking pagkatao. Ang kanyang iniwang pamana sa akin ay hindi maliit na halaga. Ito ay 25 milyong piso. 25 milyon. Para sa isang binatang katulad ko noon, ang perang iyon ay sapat na para baguhin ang aking buhay. Sapat na para bumili ng isang magandang bahay, isang bagong kotse at mamuhay ng komportable. Marami sa aking mga kaibigan ang nagsabi na mag-enjoy ako, maglakbay at bilhin ang lahat ng gusto ko. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang perang iyon, hindi pera ang nakikita ko. Nakikita ko ang tiwala ng aking lolo. Nakikita ko ang kanyang mga sakripisyo. Ito ay hindi lamang pera. Ito ay isang responsibilidad. Sa halip na gastusin ito, ginamit ko ang mga aral na itinuro niya sa akin. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ko ginalaw ang pera. Sa halip, kinugol ko ang aking oras sa pag-aaral. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa negosyo, pinag-aralan ko ang stock market at sinuri ko ang iba't ibang mga industriya. Noon ko natuklasan ang isang kumpanya. Isang kumpanya ng shipping at logistics na nasa bingit ng pagkalugi. Ang pangalan ng kumpanya ay Cruise Shipping and Logistics. Panahon niyon ng Asian Financial Crisis. Maraming negosyo ang bumagsak at ang cruise shipping ay isa sa mga pinakamatinding tinamaan. Ang may-ari nito, isang lalaking nagngangalang Armando Cruz, ay baon na baon sa utang. Walang bangko ang gustong magpautang sa kanya. Walang investor ang gustong sumugal sa isang kumpanyang tila wala ng pag-asa. Ngunit habang sinusuri ko ang kanilang mga libro, ang kanilang mga ruta, at ang kanilang mga ari-arian, may nakita akong kakaiba. May nakita akong potensyal. Ang pundasyon ng kumpanya ay matibay. Ang kanilang mga ruta sa pagpapadala ay kumikita. Ang problema lang talaga nila ay kakulangan ng kapital. Kailangan nila ng pera para makahinga, para makabangon muli.
Nakita ko ang nakita ng aking lolo. Nakita ko ang tunay na halaga sa likod ng panlabas na problema. Kaya't nagsimula ako, tahimik at dahan-dahan. Ginamit ko ang aking mana para bumili ng shares ng cruise shipping, hindi sa ilalim ng aking pangalan. Gumawa ako ng isang holding company, ang M. Reyes Holdings, para walang sino man ang makakatuntun nito pabalik sa akin. Sa bawat pagbaba ng presyo ng kanilang stock, bumibili ako. Habang ang lahat ay nagbebenta dahil sa takot, ako naman ay namumuhunan dahil sa paniniwala. Sa loob ng 3 taon, ang aking pagmamay-ari ay umabot na sa 15%, 15%. Ang kumpanya ay unti-unti nang nakakabangon. Ang perang ipinasok ko ay nagbigay sa kanila ng bagong buhay. At doon, sa isang charity event na dinaluhan ko, nakilala ko siya. Isang babaeng may ngiti na kayang magpaliwanag ng buong silid, si Isabel. Anak pala siya ni Don Armando Cruz. Noong una, hindi ko alam. Para sa akin, siya lang si Isabel. Maganda, matalino at higit sa lahat, mabait. Nahulog ang loob ko sa kanya hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Nang malaman kong anak siya ni Don Armando, isang kaba ang naramdaman ko. Ngunit pinili kong ituloy. Pinili ko siya. Nang maging kami, ang aking pagmamay-ari sa kumpanya ay nasa 31% na, 31%. Nang magpakasal kami, 42% na, 42%. At ngayon, sa kasalukuyan, hawak ko na ang 47%, 47%. Halos kalahati ng buong kumpanya. Sa kasalukuyang halaga nito sa stock market, ang aking mga shares ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 850 bilyong piso. 850 bilyon. Isang sikretong itinago ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa prinsipyo. Gusto kong mahalin ako ni Isabel para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang meron ako. Gusto kong tanggapin ako ng kanyang pamilya dahil karapat-dapat ako, hindi dahil kailangan nila ako. Pinili kong mamuhay ng simple, isang lumang kotse, isang simpleng apartment, isang ordinaryong trabaho. Ito ang aking pagsubok sa kanila, isang pagsubok na sa loob ng 23 taon ay paulit-ulit nilang binapagsak. At habang nakaupo ako roon, sa hapagkainang binayaran ng aking pera, tinitingnan ang pamilyang nabubuhay sa karangyaan dahil sa aking pamana. Alam ko na ang gabing ito ay ang katapusan ng aking pananahimik. Ang sikretong nagsimula sa pamana ng aking lolo ay malapit ng mabunyag. Ang Biyernes ng gabing iyon ay dumating kasama ng malamig na hanging amihan ng Disyembre. Isang uri ng lamig na tila tumatagos hanggang sa iyong mga buto na nagpapaalala sa iyo na ang gabi ay magiging mahaba. Habang minamaneho ko ang aming 10 taong gulang na Toyota palabas ng aming apartment complex sa Quezon City, isang katahimikan ang bumalot sa amin ni Isabel. Hindi ito ang karaniwang katahimikan na komportable. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Ang kamay ni Isabel ay nakapatong sa gitna at hinawakan ko ito. Malamig at bahagyang nanginginig. Alam ko ang nararamdaman niya. Sa loob ng 23 taon, ang biyaheng ito, ang biyahe papunta sa bahay ng kanyang mga magulang ay palaging parang isang paglalakbay patungo sa teritoryo ng kaaway. Ngunit ang gabing ito, iba ang pakiramdam. May bigat, may huling hatol na nag-aabang. Ang mga pamilyar na tanawin ng Quezon City ay dumaan sa aming bintana. Ang mga naglalakad na estudyante, ang mga karinderya sa tabi ng daan, ang mga puno ng nara na nakahanay sa kalsada. Ito ang aming mundo. Isang mundong simple, totoo, at hindi mapagpanggap. Dito ang mga kapitbahay ay nagbabatian. Dito ang halaga mo ay hindi nasusukat sa tatak ng iyong damit o sa modelo ng iyong sasakyan. Dito kami ay sina Miguel at Isabel, isang konsultant at ang kanyang mapagmahal na asawa. Dito kami ay masaya. Ngunit habang binabagtas namin ng EDSA at papalapit na kami sa Makati, ang mundo sa labas ay unti-unting nagbabago. Ang mga gusali ay tumataas. Ang mga sasakyan ay nagiging mas bago at mas mahal. Ang mga simpleng bahay ay napapalitan ng matataas na pader na may barbed wire sa tuktok. Tila bawat metro na aming tinatahak ay naglalayo sa amin mula sa aming totoong buhay at naglalapit sa amin sa isang pagtatanghal.
Pagpasok namin sa tarangkahan ng Forbes Park, para kaming pumasok sa ibang bansa, ang hangin ay tila nag-iba. Ang ingay ng lungsod ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kalye ay malalapad at walang katao-tao. Ang mga bahay, hindi sila mga bahay. Sila ay mga mansyon. Mga palasyo na nakatayo sa gitna ng malalawak na hardin na perpektong inalagaan. Bawat isa ay sumisigaw ng isang salita, kapangyarihan. Hindi ko maiwasang isipin ang aming lumang Toyota. Dito sa lugar na ito, ang aming sasakyan ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang simbolo. Para sa kanila, ito ay simbolo ng kabiguan. Isang patunay na hindi ako karapat-dapat para sa kanilang anak. Ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng isang pagpili. Isang pagpili na mamuhay ng totoo. Isang pagpili na unahin ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. Hinigpitan ni Isabel ang hawak sa aking kamay nang lumiko kami sa kalye ng kanyang mga magulang. Sa dulo ng daan, nakatayo ang kanilang bahay. O mas tamang sabihing, ang kanilang estate. Mas mukha itong museo kaysa sa isang tahanan. Malalaking haligi, matataas na bintana, at isang perpektong simetriya na tila walang lugar para sa pagkakamali o para sa init ng isang tunay na pamilya. Ito ay isang istrukturang idinisenyo para humanga ang mga tao, hindi para magbigay ng ginhawa. Habang ipinaparada ko ang sasakyan sa kanilang malawak na driveway, sa tabi ng isang bagong-bagong Mercedes-Benz at isang BMW, huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Isabel. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit nakita ko rin ang tiwala sa akin. Kaya natin ito ay bulong ko sa kanya. Tumango siya kahit na alam naming pareho na ang gabing ito ay susubok sa lahat ng aming pinagsamahan. Sa pagbaba namin mula sa sasakyan, ang lamig ng gabi ay tila mas tumindi. Bawat hakbang namin palapit sa malaking pinto na gawa sa Nara ay parang isang hakbang palapit sa isang bitag na matagal nang inihanda para sa amin. Alam ko kung ano ang kanilang binabalak. Alam kong susubukan nilang wasakin ang aking pagkatao, ang aming pagsasama. Pero ang hindi nila alam ay handa ako. Sa loob ng 18 buwan, ako ay nagmamasid, naghahanda. At ang gabing ito, hindi na ako mananahimik. Ang paglalakbay patungo sa teritoryo ng kaaway ay tapos na. Ngayon, oras na para harapin ang mga kalaban. Bago pa man namin maabot ang malaking pinto, ito ay bumukas na. Ngunit hindi ang aking biyenang babae si Doña Victoria ang sumalubong sa amin. Hindi rin ang aking biyenang lalaki, si Don Armando. Ang nagbukas ng pinto ay ang kanilang kasambahay. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa aming mga mata. Sa kultura natin, iyon ay isang malinaw na mensahe. Isang mensaheng hindi kailangang sabihin. Kapag ang bisita ay mahalaga, ang may-ari ng bahay mismo ang sasalubong sa iyo sa pinto. Ang pagpapadala ng katulong ay isang paraan ng pagpapahiwatig na ikaw ay hindi ganoon kahalaga, na ang iyong pagdating ay isang obligasyon, hindi isang kasiyahan. Sa maliit na kilos na yun pa lamang, alam ko na, ito ay hindi isang hapunan ng pamilya, ito ay isang transaksyon, isang pulong kung saan kami ang nasa dehado. Magandang gabi po, Sir Ma'am, sabi ng kasambahay habang kinukuha ang aming mga coat. Pagpasok namin sa foyer na kasing laki ng buong sala ng aming apartment, sumalubong sa amin si Don Armando, 72 taong gulang, ngunit ang tindig ay parang isang hari. Ang kanyang buhok ay pulido, ang kanyang suot na barong ay mamahalin. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Miguel, sabi niya, inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang pakikipagkamay ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Masyadong mahigpit, masyadong matagal. Isang paraan upang iparamdam sa iyo na siya ang mas nakatataas. Pagkatapos ay bumaling siya kay Isabel. Anak, mabutit nakarating kayo. Mula sa sala, lumabas si Doña Victoria. 69 na taong gulang, eleganteng-elegante sa kanyang suot, nasutlang bestida, at alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Ang kanyang kagandahan ay isang kagandahang pinapanatili ng oras at pera. Lumapit siya kay Isabel at niyakap ito, pagkatapos ay bumaling siya sa akin.
Nagbigay siya ng isang beso-beso, isang halik sa hangin na dumapo malapit sa aking pisngi, ngunit hindi man lang ito naramdaman ng aking balat. Isang kilos na puno ng pagkukunwari. Mabuti naman at nakapunta ka, Miguel, sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Hi ma, hi pa, nandito na sila? Ang boses na iyon ay mula sa aming anak na si Angela, galing sa sala. Ang kanyang tono ay walang gana, tila naiistorbo pa namin siya. Natagpuan namin siyang nakaupo sa isang mamahaling sofa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang cellphone na parabang mas mahalaga pa ang kanyang tinitingnan kaysa sa pagdating ng kanyang mga magulang. Hi anak, bati ni Isabel, ang boses niya ay malambing. Oh, sabi ni Angela, tumingin lang ng kalahating segundo. Hi ma, hi pa. Ang paraan ng pagkakasabi niya ng pa ay parang sinabi sa isang estranghero, parang napilitan lang. Naalala ko siya noong siya ay 7 taong gulang. Tinanong niya ako noon kung bakit hindi kami nakatira sa isang malaking bahay tulad ni na lolo at lola. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa mga halaga, tungkol sa pagbuo ng isang bagay na totoo sa halip na isang bagay na kahanga-hanga lang tingnan. Tumango siya noon pero kahit noon pa man, nakita ko na sa kanyang mga mata, hindi niya naintindihan o marahil ayaw niyang intindihin. Halina kayo, sabi ni Don Armando, iginigiit kami papunta sa hapagkainan. Ang silid kainan ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakatakda para sa 5. Ang mga kristal na baso ay kumikinang, ang mga plato ay may gintong gilid, at ang pagkakaayos ng mga upuan, doon ko nakita ang kanilang buong plano. Si Don Armando sa kabisera, ang trono ng kapangyarihan, si Doña Victoria sa kanyang kanan, ang reyna, at si Angela sa tabi ng kanyang lola. Magkakasama sila sa isang panig. Isang nagkakaisang prente. Kami naman ni Isabel sa kabilang panig, magkatabi, ngunit hiwalay sa kanila. Inilagay kami sa posisyon ng mga tagalabas, ng mga akusado. Habang umuupo kami, naramdaman ko ang pagbuo ng bitag. Bawat detalye mula sa malamig na pagsalubong hanggang sa pagkakaayos ng mga upuan ay maingat na binalak. Nais nilang iparamdam sa amin na kami ay mahina, na kami ay nag-iisa, na sila ang may kontrol. Ngunit habang inilalapag ng kasambahay ang unang putahe, isang tahimik ng ngiti ang sumilay sa aking isipan. Kinugol nila ang mga araw sa paghahanda ng bitag na ito, pero wala silang ideya kung sino ang sinusubukan nilang hulihin. Itinaas ni Don Armando ang kanyang kopita. Para sa pamilya, sabi niya, ang salitang pamilya ay parang isang banta sa halip na isang pagbati. Ang unang putahe ay dumating at umalis na may kasamang mga pilit na usapan at papuri. Tinanong ni Don Armando ang tungkol sa aking trabaho. Ang kanyang tono ay parang isang matandang nagtatanong sa isang bata tungkol sa kanyang mga laruan. Puno ng pagmamaliit. Nagkomento si Doña Victoria tungkol sa panahon. Si Angela naman ay abala pa rin sa kanyang cellphone sa pagitan ng bawat subo. Walang ambag. Hanggang sa sinenyasan siya ng kanyang lola na tila nagsasabing kahit ang paghamak ay nangangailangan ng tamang tiyempo. Dumating ang pangunahing putahe, isang uri ng isda na marahil ay mas mahal pa bawat gramo kaysa sa isang linggong grocery namin. At doon na talaga nagsimula si Don Armando. Kaka-finalize lang namin ang bagong shipping route sa Atlantic. Pagmamayabang niya habang hinihiwa ang kanyang isda na may perpektong katumpakan. 10 taong proyekto iyan, 2 bilyong dolyar na puhunan. Kailangan talaga ng tunay na bisyon para makita ang mga oportunidad na ganyan. Sinabi niya iyon na parabang nagpapaliwanag siya ng isang komplikadong teorya sa isang taong halos hindi pumasa sa elementarya. Habang pinapanood ko siyang magsalita, isang-isang bagay lang ang nasa isip ko. Ako ang nag-aproba ng pondong iyan, bawat isang dolyar na iyon ay nagmula sa aking mga hawak. Tinuturuan niya ako tungkol sa isang proyektong binigyan ko ng go signal 18 buwan na ang nakalipas. Pero sa halip na sabihin niyon, tumango lang ako. Mukhang maganda iyan, sabi ko ng mahinahon. Ang simpleng sagot ko ay tila ikinabigo niya. Gusto niya ng debate, gusto niya ng argumento,
Gusto niyang patunayan na mas magaling siya, ngunit wala akong ibinigay sa kanya, kaya't si Doña Victoria naman ang sumalo. Isabel, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Nabanggit ko ba na nakita ko si Tristan Aldridge noong nakaraang linggo? Ang dating manliligaw mo, ang gwapo pa rin niya at sobrang yaman na. Kakabili lang niya ng bahay sa Dasmariñas Village. Napakaganda. Huminto ang tinidor ni Isabel sa kalagitnaan. Masaya na ako sa buhay ko, Mama, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Siyempre naman, anak, sabi ni Doña Victoria na may ngiting kayang makasugat. Sinasabi ko lang, nakakatuwa kung paano nagbabago ang buhay, hindi ba? Dahil sa mga desisyon na ginagawa natin. Isang direktang patama sa pagpili ni Isabel sa akin. Isang paraan ng pagsasabing, tingnan mo ang sinayang mo. Sa kabilang panig ng mesa, sa wakas, ay tumingin na rin si Angela mula sa kanyang telepono. At sa pagkakataong ito, sa akin siya nakatingin. Binigyan na ako ni Lolo ng tunay na responsibilidad ngayon. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ako ang namamahala sa logistics team para sa bagong terminal. Tunay na trabaho, hindi tulad ng iba na consulting lang. Sinabi niya ang salitang consulting na para bang ito ang pinakamababang uri ng trabaho sa mundo. Isang bagay na pandidirihan. Angela, saway ni Isabel, may talim na sa kanyang boses. Ang boses na lumalabas tuwing ipinagtatanggol niya ako sa kanyang pamilya. Sa loob ng 23 taon, hindi mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang tonong iyon. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo, sagot ni Angela, pumaling sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata na minsan ay puno ng paghanga sa akin noong siya'y bata pa, ay ngayon puno na ng paghamak. Hindi mo ba minsan naiisip, Mama, kung ano sana ang buhay mo? Hindi mo ba minsan pinagsisisihan na gumawa ka ng ibang desisyon? Hindi mo ba naiisip kung ano sana ang buhay mo kung nagpakasal ka sa isang taong may tunay na ambisyon? Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Namutla ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Ang tatay mo ang sinasabihan mo niyan, sabi niya. Ang boses ay basag na. Ngunit si Angela ay nagkibit-balikat lang, isang simpleng pagkibit-balikat na parabang ang sinabi niya ay isang komento lang tungkol sa panahon at hindi isang salitang dumurog sa buong pundasyon ng pagsasama ng kanyang mga magulang. Nanatili akong tahimik, perpektong tahimik, at nakita ko sa kanilang mga mata na ang aking pananahimik ay mas lalo pa silang ginagalit. Gusto nilang mag-react ako. Gusto nilang ipagtanggol ko ang aking sarili. Gusto nilang ipakita kong nasasaktan ako sa kanilang mga iniisip, pero hindi. Natutunan ko sa loob ng 23 taon kung paano basahin ang pamilyang ito. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa pag-uusap. Ito ay tungkol sa pag-atake. Sila ay umaatake, sumusubok, naghahanda para sa huling dagok. At habang tinatanggal ng kasambahay ang aming mga plato, naramdaman ko na ito na iyon ang sandaling kanilang pinakahihintay. Ang sandali kung saan ilalabas na nila ang kanilang huling sandata. Pagkatapos ng dessert, tinanggal ng kasambahay ang aming mga plato sa isang halos hindi maririnig na katahimikan. Ngunit ang katahimikang naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Ito ay isang katahimikang may hinihintay, isang katahimikang nagbabadya ng isang bagyong malapit ng manalasap. Ang ngiti sa mukha ni Don Armando ay nawala na, napalitan ng isang seryosong ekspresyon tulad ng isang hukom na malapit ng magbaba ng kanyang hatol. Bawat isa sa kanila, si Don Armando, si Doña Victoria, at maging ang aking anak na si Angela, ay may pare-parehong tingin sa kanilang mga mata, isang tingin ng katiyakan, isang tingin ng isang taong sigurado na sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay gumalaw si Don Armando. Dahan-dahan, yumuko siya at may kinuha mula sa ilalim ng kanyang upuan. Nang muli siyang umayos ng upo, hawak na niya ang isang itim na leather na folder, makintab, mamahalin. Ang itsura pa lamang nito ay nagsasabing, ang nilalaman ay mahalaga. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa,
sa pagitan ng mga mamahaling baso at ng mga tira-tirang dessert. Ang tunog ng paglapag nito, kahit mahina, ay umaling-aungaw sa buong silid. Isang tunog ng katapusan. Dahan-dahan niyang itinulak ang folder papunta sa aking direksyon. Ang kilos ay puno ng kumpiyansa, puno ng kapangyarihan. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Diretsuhin na kita. Walang paligoy-ligoy. Tinitigan ko lang ang folder. Hindi ko ito hinawakan. Nagpakasal ka sa isang babaeng hindi mo ka-lebel, patuloy niya. Hindi iyan insulto? Katotohanan yan. Si Isabel, marami sana siyang naging pagkakataon, mas magagandang pagkakataon. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong nanigas si Isabel sa kanyang upuan. Sinubukan naming tanggapin ang pagsasamang ito, sabi naman ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala, ngunit alam kong ito ay pagkukunwari lamang. Sinubukan naming tanggapin ka, ngunit hindi na namin kayang panoorin ang aming anak na maghirap sa isang buhay na hindi nararapat para sa kanya. Dahil lamang sa pride mo. Pride, aking pride. Iyon pala ang tingin nila sa aking simpleng pamumuhay, hindi pagpili, kundi kayabangan. Sa wakas, binuksan ni Don Armando ang folder. Ang unang papel na nakita ko ay isang dokumento, annulment agreement, nakasulat sa malalaking titik, at nakaklip sa ibabaw nito ay isang tseke. Kinuha niya ang tseke at ipinatong ito sa ibabaw ng folder. Ito, sabi niya, tinatapik ang tseke gamit ang kanyang daliri. Ang tseke na iyan ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso, 20 milyon. Higit pa iyan sa kikitain mo sa loob ng 10 taon bilang isang consultant. Patuloy niya, ang bawat salita ay idinidiin. Pirmahan mo ang annulment, kunin mo ang pera, at magsimula ka ng bagong buhay. Mas makakabuti ito para sa iyo. At si Isabel, makakabalik na siya sa buhay na nakasanayan niya, sa buhay na nararapat para sa kanya. Ang hangin ay tuluyang nawala sa aking mga baga, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa bigat ng kanilang kawalang hiyaan. Ito na pala iyon, ang kanilang solusyon. Pera. Akala nila, lahat ng bagay sa mundo ay nabibili. Akala nila, ang 23 taon ng pagsasama, ng pagmamahalan, ng pagbuo ng isang pamilya ay may presyo. At ang presyo ko sa kanilang paningin ay 20 milyong piso. Sa tabi ko biglang tumayo si Isabel. Ang kanyang upuan ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig na gawa sa marmol. Anong kalokohan ito, Bam? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwala. Nabaliw na ba kayo? Hindi niyo mabibili ang asawa ko? Hindi niyo mabibili ang buhay namin? Umupo ka, Isabel, utos ni Don Armando. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng autoridad na sanay na siyang sinusunod. Nag-uusap ang mga matatanda. Ako ay 48 taong gulang na. Papa, sagot ni Isabel. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang asawa ko ay nandito mismo sa tabi ko habang sinusubukan ninyong suhulan siya para iwanan ako. Ngunit hindi na siya tinitingnan ni Don Armando. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, naghihintay. Sigurado na siyang panalo na siya. Sigurado siyang walang taong nasa kalagayan ko ang tatanggi sa ganoong kalaking halaga. At doon, nagsalita ang aking anak. Si Angela. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na mas lalong nagpalamig sa buong silid. Tama sina lolo at lola, karapat-dapat ka sa mas mabuti. Pumaling si Isabel sa aming anak, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit at pagkalito. Angela, anak, ngunit si Angela ay sa akin nakatingin. Papa, maging tapat ka, sabi niya. Pinipigilan mo lang si Mama. Tingnan mo ang buhay niyo. Nakatira kayo sa isang maliit na apartment. Ang kotse mo nakakahiya. Alam ng lahat na hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Hindi ka sapat para sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura, ngunit ang pinakamasakit ay ang huling sinabi niya, kunin mo na ang pera at umalis ka na, dagdag niya, na parabang nagbibigay lang siya ng isang simpleng suhestyon. Gagawan mo pa kami lahat ng pabor. Doon na tuluyang gumuho si Isabel. Humagulgol siya.
Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong winasak hindi ng mga kaaway, kundi ng sarili niyang pamilya, ng sarili niyang anak. Nanatili akong hindi gumagalaw. Naramdaman ko ang sakit, isang sakit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang sakit ng pagtataksil mula sa sarili mong kadugo. Inaasahan ko na ito mula sa kanyang mga magulang. Ngunit mula kay Angela, ang anak na tinuruan kong maging mabuti, ang anak na tinuruan kong tingnan ng tao, batay sa kanilang puso, hindi sa kanilang pitaka. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung gaano kalakas ang lason na ikinalat ng kanyang mga lolo at lola sa kanyang isipan sa loob ng 20 taon. Ang pagmamahal na may sukat, ang paggalang na may presyo. Tiningnan ko ang tseke. 20 milyon. Iyon ang halaga ng aking pagkatao. Tiningnan ko ang umiiyak kong asawa. Tiningnan ko ang malamig na mga mata ng aking anak. At sa loob ng aking isipan, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na magbabago sa kanilang lahat, magpakailanman. Ang hagulgol ni Isabel ang tanging maririnig sa buong silid. Sa kabilang panig ng mesa, ang pamilyang Cruz ay nakaupo ng may pagmamalaki. Isang ngiti ng tagumpay ang makikita sa mukha ni Don Armando. Isang tingin ng sinabi ko na sa iyo ang nasa mga mata ni Doña Victoria. Si Angela naman ay bumalik na sa pagtingin sa kanyang telepono na para bang ang kanyang papel sa dramang ito ay tapos na. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila nanalo na sila. Dahan-dahan iniabot ko ang aking kamay. Hindi para sa panulat para pirmahan ang kasunduan, kundi para kunin ang tseke. Ang aking simpleng kilos ay nagpatahimik sa pag-iyak ni Isabel. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at takot. Ang pamilyang Cruz naman ay mas lalong lumaki ang ngiti. Ito na ang kanilang hinihintay. Hinawakan ko ang tseke. Naramdaman ko ang pagiging presko ng papel nito. Tiningnan ko ang mga numero. 20 milyong piso. Tiningnan ko ang pangalan na nakasulat Miguel Reyes at ang pirma sa ibaba Armando Cruz. Mapagbigay, sabi ko ng mahina. Ang aking boses ay kalmado na tila lalong nagbigay sa kanila ng kumpiyansa. Praktikal lang, sagot ni Don Armando. Itinatama ako, ngumiti ako. Isang ngiting hindi nila kailanman nakita mula sa akin. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Dahan-dahan, ibinaba ko ang tseke sa mesa. Pagkatapos, kinuha ko ang aking luma, ngunit matatag na telepono mula sa aking bulsa. Kumunot ang noo ni Don Armando. Ano ang ginagawa mo? Bago ako sumagot, sabi ko, habang hinahanap ang isang numero sa aking mga kontak. Kailangan ko lang tumawag sandali. Sino ang tatawagan mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid na ng inis. Wala nang dapat pag-usapan pa. Pirmahan mo na lang yan. Ano ang kinalaman ng abogado mo dito? Dagdag pa niya, inaakala na ang aking tatawagan ay isang abogado para makipagtawaran. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Lahat, sagot ko. Natagpuan ko ang numero. Atir Santos. Pinindot ko ang call button at agad kong inilagay sa speaker mode. Inilapag ko ang telepono sa gitna ng mesa, sa tabi mismo ng tseke. Ang bawat kilos ko ay sinadya, bawat kilos ko ay may bigat. Ang tunog ng pagring ng telepono ay pumuno sa katahimikan. Ring, ring, ring. Bawat ring ay parang isang martilyo. Unti-unting binabasag ang kanilang kumpiyansa. Pagkatapos ng ikatlong ring, isang boses ang sumagot. Isang boses na kalmado, propesyonal at puno ng autoridad. Magandang gabi, law offices ni Attorney Santos. Attorney, sabi ko, si Miguel Reyes ito. Miguel, sagot ng abogado sa kabilang linya. Magandang gabi, inaasahan ko na ang tawag mo. Narinig ko ang bahagyang paglunok mula kay Don Armando. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Kasama ko ngayon ang pamilyang Cruz. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang kasalukuyang istruktura ng pagmamay-ari ng Cruise Shipping and Logistics? Siyempre, sagot ni Atir Santos, na para bang nagbabasa lang siya mula sa isang dokumento. Ang Cruise Shipping and Logistics Corporation ay may 100 milyong shares outstanding. Nagkatinginan sina Don Armando
at Doña Victoria, isang bahid ng pagkalito ang makikita sa kanilang mga mukha. Ano ang ibig sabihin nito, Miguel? Tanong ni Don Armando. Hindi ko siya pinansin. Attorney, magpatuloy ka, sabi ko. Ang pinakamalaking shareholder, patuloy ng abogado, ay isang kumpanyang nagngangalang M. Reyes Holdings, Incorporated. Sila ang nagmamay-ari ng 47 milyong shares o katumbas ng 47% ng buong kumpanya. Kumunot ng husto ang noo ni Don Armando. M. Reyes Holdings, yan ay isang institutional investor, sabi niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa amin. Ang pangalawang pinakamalaking shareholder, patuloy ni Attorney Santos, hindi pinapansin ang sinabi ni Don Armando ay si Ginoong Armando Cruz. Siya ay may personal na hawak na 18 milyong shares o 18%. Ang katahimikan sa silid ay halos nakabibingi na. Maging si Isabel ay tumigil na sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa telepono, puno ng pagtataka. Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali ng katotohanan. Attorney, tanong ko, ang aking boses ay dahan-dahan ngunit malinaw. Isang huling tanong, sino? Ang nagmamay-ari ng M. Reyes Holdings? Isang maikling paghinto at pagkatapos, ang sagot na magbabago sa lahat. Ang M. Reyes Holdings Incorporated ay buong-buong pag-aari ni Ginoong Miguel Reyes. Ang mga salita ay tila nanatili sa hangin. Sa isang iglap, walang sino man ang gumalaw. Walang sino man ang huminga. At pagkatapos, gumuho ang kanilang mundo. Narinig ko ang isang malakas na kalansing. Ang kopita ng alak ni Doña Victoria ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, gumulong sa mesa at nag-iwan ng isang mantsa ng pulang alak sa puting mantel na parang dugo. Sa tabi niya, nahulog ang telepono ni Angela mula sa kanyang kamay at lumagabog sa sahig. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon kay Don Armando. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang maputlang kulay abo. Nakatitig siya sa telepono na parabang ito ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Imposible, pulong niya. At para tapusin ang lahat, nagtanong muli si Attorney Santos. Miguel, meron ka pa bang ibang katanungan? Kung wala na, nais ko lang idagdag na base sa pagsasara ng stock market ngayong hapon. Ang kasalukuyang halaga ng posisyon ng M. Reyes Holdings sa cruise shipping ay humigit kumulang 850 bilyong piso. 850 bilyon na piso. Ang tawag ay tapos na. Ngunit ang kanilang paghuhukom ay ngayon pa lamang magsisimula. Pinatay ko na ang tawag ngunit ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa mga salitang pinitiwan ng aking abogado. Ang pamilyang Cruz ay tila mga estatwang nagyelo sa kanilang mga kinauupuan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng pagkabigla, pagkalito at unti-unting pagkamulat sa isang katotohanang hindi nila kayang tanggapin. Ang kapangyarihan sa silid na iyon ay tuluyan ng nag-iba ng kinaroroonan. Hindi na ito nakaupo sa kabisera ng mesa. Ito ay nakatayo na ngayon sa aking pagkatao. Dahan-dahan, tumayo ako. Ang bawat kilos ko ay may bigat at layunin. Hindi na ako ang hamak na consultant. Hindi na ako ang kaawa-awang manugang. Sa kanilang mga mata, ako na ngayon ay isang banyaga. Isang puwersang hindi nila kilala at hindi nila kayang kontrolin. Nilagpasan ko si Isabel na nakatingin sa akin na may pagkaamangha at hindi makapaniwala. Naglakad ako paikot sa mahabang mesa hanggang sa tumayo ako sa likuran ni Don Armando. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. 27 taon na ang nakalipas, Armando, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may talim. Ang kumpanya mo ay babagsak na. Ang Asian Financial Crisis ay halos pumatay sa lahat ng iyong pinaghirapan. Walang bangko ang magpapautang sa iyo. Walang investor ang sasalo sa iyo. Naaalala mo ba? Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan.
Tumango na lamang siya. Ako noon ay 26 na taong gulang pa lamang, patuloy ko. Ginamit ko ang mana mula sa aking lolo, 25 milyong piso, para mamuhunan sa iyo. Pinag-aralan ko ang iyong negosyo. Nakita kong matibay ang pundasyon. Kailangan mo lang ng kapital. Kaya bumili ako ng iyong mga shares, tahimik, sa pamamagitan ng isang kumpanyang hindi mo matutunton. Habang ikaw ay abala sa paghahanap ng tulong mula sa iyong mga mayayamang kaibigan na lahat ay tumalikod sa iyo, ako, isang estranghero, ang sumugal sa iyo. Huminto ako, hinahayaan siyang namnamin ang bawat salita. Ang bawat expansion na ipinagmalaki mo kanina, ang Atlantic Route, ang port modernization, ang logistics software na nagligtas sa iyo noong 2015. Ako ang nagpondo ng lahat ng iyon. Bawat sentimo ay nagmula sa aking kapital. Yumuko ako ng bahagya hanggang sa magkalapit ang aming mga mukha. Nagtatrabaho ka para sa akin, Armando? Bulong ko. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi mo lang alam. Itinuwid ko ang aking likod at pumaling naman ako sa aking anak. Si Angela, nakayuko siya, nakatitig sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Lumapit ako sa kanya. Angela, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ang aking boses ay mas malumanay, ngunit puno ng bigat ng isang nasirang puso. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Gusto kong malaman, sabi ko, kung ang aking anak ay mas pinahahalagahan ang karakter o ang kayamanan. Gusto kong malaman kung minahal mo ako para sa kung sino ako o kinamuhian mo ako para sa kung ano ang inakala mong wala ako. Ngayong gabi, nakuha ko ang aking sagot. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanya. Papa, bulong niya, hindi ko alam. Patawad. Ang posisyon mo sa cruise shipping and logistics ay tinatanggal na epektibo kagad, sabi ko ng may katiyakan. Siguro panahon na para matutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na karera. Isang karerang hindi minana o ibinigay, kundi isang karerang pinaghirapan. Bumalik ako sa gitna ng silid at kinuha ang tseke mula sa mesa. Ang tseke na nagkakahalaga ng 20 milyong piso, itinaas ko ito para makita nilang lahat. Hindi ko kailanman ginusto ang pera ninyo, sabi ko. Ang aking tingin ay nakatuon kay Don Armando at Doña Victoria. Ang tanging gusto ko ay isang pamilya. Ang gusto ko ay mahalin ang inyong anak nang walang sukatang nakabatay sa estado sa buhay. Ngunit ang tanging nakita niyo sa akin ay isang taong sa tingin ninyo ay mababa. At sa harap nilang lahat, pinunit ko ang tseke sa gitna. Ang tunog ng napunit na papel ay umalingaw-ngaw sa kanilang mansyon. Pagkatapos ay pinunit ko itong muli at muli, hanggang sa ito ay maging maliliit na piraso. Binitawan ko ang mga piraso at dahan-dahan itong nahulog sa ibabaw ng mamahaling Persian rug na parang niebe. Nagpatawag ako ng isang emergency board meeting sa Lunes ng umaga, anunsyo ko. Ang agenda ay simple lang, isang boto sa posisyon ng kasalukuyang CEO. Ikaw, Armando, ay aalisin at isang profesional na management team ang ipapalit. Hindi mo maaaring gawin iyan, sigaw ni Don Armando. Sa wakas ay nakahanap ng kanyang boses. Akin ang kumpanyang ito. Ako ang nagtayo nito. Hindi, sagot ko ng mahinahon. Ikaw ang nagdala nito sa bingit ng pagkalugi. Ako ang nagligtas nito. Habang ikaw ay nakaupo dito at sinusubukang bilhin ako para iwanan ko ang anak mo. Ang huling salita ay tumatak sa kanilang lahat. Wala nang maisagot pa. Sa wakas bumaling ako sa pinakamahalagang tao sa silid. Ang dahilan kung bakit ako nagtiis. Ang aking asawa, si Isabel. Nakatayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkamulat. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya, isang simpleng kilos, isang tanong na hindi nangangailangan ng mga salita. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit, isang pangako, isang paninindigan. Mahaba pa ang ating biyahe pauwi, sabi ko sa kanya ng malambing. Tumango siya. Sama-sama, tumalikod kami sa kanila. Tumalikod kami sa mga guho ng kanilang kayabangan.
Habang naglalakad kami palabas ng silid kainan, narinig ko ang isang mahinang hikbi mula kay Angela. Papa, ngunit hindi na ako lumingon. Iniwan namin sila roon, ang pamilyang Cruz, sa gitna ng kanilang marangyang mansyon, sa gitna ng kanilang nawasak na mundo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, sa wakas, nakita nila ako ng malinaw, ngunit huli na ang lahat. Ang 10 milyang biyahe pabalik sa Quezon City mula sa Forbes Park ay ang pinakatahimik at pinakamahabang biyahe sa aming buhay. Pakiramdam ko ay hindi lang distansya ang aming tinatahak, kundi isang paglalakbay mula sa isang mundo patungo sa isa pa. Mula sa isang mundo ng pagkukunwari at kasinungalingan, pabalik sa isang mundo ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Hawak ko pa rin ang kamay ni Isabel habang nagmamaneho ako. Ang kanyang panginginig ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng isang matatag na kapit. Sa labas ng bintana, ang mga maliliwanag na ilaw ng Makati ay dahan-dahang napalitan ng mas pamilyar na mga tanawin ng aming lungsod. Walang nagsasalita sa amin. Ano pa nga ba ang sasabihin? Ang mga pangyayari sa gabing iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Pagdating namin sa aming simpleng apartment, ang pakiramdam ay parang umuwi sa isang kanlungan. Ang maliit na espasyo na dati hinahamak ng kanyang pamilya ay ngayon parang isang ligtas na daungan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang aming mga lumang kasangkapan, ang mga libro sa estante, ang mga litrato sa dingding na nagpapakita ng 23 taon ng aming pinagsamahan. Lahat ng ito ay mga saksi sa isang buhay na binuo namin ng magkasama, isang buhay na totoo. Pagkapasok namin, doon na nagsimulang bumuhos muli ang mga luha ni Isabel. Ngunit iba na ang iyak na ito. Hindi na ito iyak ng sakit, kundi iyak ng paglaya. Niyakap ko siya ng mahigpit hanggang sa humupa ang kanyang mga hikbi. Gaano katagal? Yun ang una niyang tanong, ang kanyang boses ay mahina. Ang pamumuhunan, nagsimula bago pa kita makilala, sagot ko. Pero ang pagsubok sa kanila, ang intensyonal na pagtatago, halos 18 buwan na. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Miguel? Tanong niya, tumitingin sa aking mga mata. Kahit kailan sana sinabi mo. Huminga ako ng malalim. Kung sinabi ko ba sa iyo noong una, maniniwala ka ba na pinakasalan kita dahil sa iyo lamang? Hindi dahil sa iyong pamilya, hindi dahil sa koneksyon sa kumpanya? Nanahimik siya sandali. Hindi ko alam, pag-amin niya. Siguro hindi sa umpisa. Kailangan kong malaman, sabi ko. Kailangan mong malaman na pinili kita noong wala akong mapapala. Nananatili ako sa tabi mo kahit na ang lahat ay nagsasabing hindi ako karapat-dapat. Na ang pagmamahal ko sa iyo ay walang kinalaman sa pera o sa pangalan. Ang mga sumunod na araw ay mabilis at puno ng pagbabago. Tulad ng ipinangako, ang emergency board meeting ay naganap noong Lunes. Ito ay maikli at propesyonal, 11 minuto lamang. Ang boto ay pinal. 78% ay pabor sa pag-alis kay Don Armando bilang CEO. Wala siyang sinabi, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Tahimik lang siyang tumayo at lumabas ng boardroom. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, nakaramdam ako ng pagod. Ang aming telepono ay hindi tumigil sa pagtunog. 12 voicemail mula kay Angela ang natanggap ko, hindi ko pinakinggan. Ang telepono ni Isabel ay puno ng mga text mula sa kanya. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po naintindihan. Kausapin niyo po ako, parang awan niyo na. Hindi siya sumagot. Hindi pa. Si Doña Victoria ay tumawag ng 17 beses sa pagitan ng Lunes at Miyerkules. Noong Miyerkules ng umaga, sa wakas ay sinagot ito ni Isabel. Anak, parang awa mo na. Ang boses ni Doña Victoria ay basag, malayong malayo, sa malamig na matriarka na gusto akong bilhin. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Hayaan mo kaming itama ito. Kailangan ko ng panahon, Mama, sagot ni Isabel ng mahinahon, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nang hapong iyon, isang courier ang dumating sa aming apartment. Isang sobre na nakapangalan kay Isabel. Ang sulat kamay ay pamilyar. Sulat kamay ni Doña Victoria. Sa loob ay isang liham, 2 pahina. Isabel, anak ko, basa ni Isabel ng malakas.
Hindi ako umaasa na patatawarin mo kami. Ang ginawa namin ay hindi mapapatawad, ngunit kailangan mong malaman, akala namin pinoprotektahan ka namin, nagkamali kami, sobrang mali. Ang iyong ama ay wasak na wasak, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa pagkawala sa iyo, dahil sa pagkatuklas na ang manugang na kanyang minaliit ay ang siya palang nagligtas sa lahat ng kanyang itinayo. Pakiusap, anak, kapag handa ka na, maari ba tayong mag-usap? Pangako, wala nang mga sobre, wala nang mga tseke. Isang ina lamang na gustong maintindihan ang lalaking pinakasalan ng kanyang anak. 2 beses binasa ni Isabel ang sulat. Ang mga salita ay tila nagmula sa isang taong hindi niya kilala, isang taong marupok, nagsisisi at natatakot. Inabot niya sa akin ang sulat. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang bigat ng kanilang pagsisisi. Sa tingin mo, totoo kaya ang mga sinasabi nila? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay naghahanap ng kasiguraduhan. Pinag-isipan ko iyon sandali. Sa tingin ko, takot sila, sagot ko. At minsan, ang takot ang nagtutulak sa mga tao na maging tapat sa paraang hindi kailanman magagawa ng komportableng buhay. Ang takot na mawala ang kanilang anak, ang takot na harapin ang katotohanang sila ang nagkamali. Iyon ay isang takot na mas malakas pa kaysa sa takot na mawala ng pera. Ano ang gagawin mo? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, tanong niya ulit, tumingin ako sa kanya. Sa babaeng nanindigan para sa akin sa loob ng 23 taon. Bibigyan ko sila ng isang pagkakataon, sabi ko. Isa lang, pero sa ating mga termino. Dito, sa ating apartment, walang pagtatanghal ng yaman, walang pagpapakitang gilas. Kung kaya nilang tanggapin tayo sa kung ano tayo, sa kung saan tayo nakatira, siguro may pag-asa pa. Kinabukasan Huwebes ng umaga, nagpadala si Isabel ng isang maikling text message sa kanyang ina. Hapunan, dito sa amin. Biyernes, Señor Regos, walang dress code, walang inaasahan, pamilya lang. Ang sagot ni Doña Victoria ay dumating sa loob lamang ng ilang segundo. Salamat anak, darating kami. Ang mga araw pagkatapos ng bagyo ay hindi tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa pag-aayos. Ang stock ng cruise shipping na ngayon ay pinamumunuan ng isang CEO na pinili ko base sa kakayahan at hindi sa apelido ay nagsimulang umakyat. Ang mga mamumuhunan ay nagkaroon ng bagong tiwala. Ang kumpanyang iniligtas ko, 27 taon na ang nakalipas ay sa wakas malusog na. Si Don Armando ay inalok ng isang posisyon bilang consultant 2 araw sa isang linggo. Tinanggap niya ito. Ang dating hari ng kumpanya ay ngayon isa ng tagapayo, nagbabahagi ng kanyang karanasan sa mga mas batang ehekutibo na mas may alam sa modernong teknolohiya. Nagsimula siyang makinig, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Si Angela naman ayon sa aming narinig ay nahihirapan. Ang kanyang resume na dating puno ng pangalan ng cruise shipping ay ngayon tila walang laman. Ang mga kumpanyang dati naghahabol sa kanya ay hindi na tumatawag pabalik. Ang merkado ng trabaho sa sarili nitong paraan ay nagtuturo ng mga aral na hindi kayang ituro ng pribilehiyo. Hindi siya tumatawag, hindi siya nagte-text, alam kong nasasaktan siya, nahihiya. Kailangan niyang pagdaanan ang prosesong iyon ng mag-isa. Habang papalapit ang Biyernes, ako at si Isabel ay naghanda. Hindi kami nag-abalang maglinis ng husto o bumili ng mga bagong gamit. Gusto naming makita nila kami sa aming totoong buhay. Nagluto kami ng pasta. Isang simpleng pagkain na 1,000 beses na naming pinagsaluhan sa aming maliit na mesa. Walang kristal na baso, walang mamahaling plato, walang pagkukunwari. Nang tumunog ang doorbell ng eksaktong 7:00 ng gabi, eksaktong 1 linggo matapos ang hapunan na nagbago sa lahat, hinawakan ko ang kamay ni Isabel. Huminga kami ng malalim at magkasama naming pinuksan ang pinto. Ang mga araw pagkatapos ng bagyo ay nagdudulot ng kalinawan. Nakikita mo kung ano ang nananatiling nakatayo at kung ano ang tuluyang gumuho. At sa gabing iyon, malalaman namin kung ang pundasyon ng aming pamilya ay sapat na ba
upang muling maitayo. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bigla mo na lang binubuksan. Ito ay isang landas, isang mahaba at minsan ay mabatong landas na kailangan mong lakarin ng dahan-dahan araw-araw. Ang mga buwan na sumunod sa hapunan na iyon sa aming apartment ay naging simula ng aming paglalakbay sa landas na iyon. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa katotohanan na ang pamilyang aming kinagisnan ay nasira na at kung bubuuin namin itong muli, kailangan itong magmula sa isang bagong pundasyon. Isang pundasyong nakabatay sa katotohanan at paggalang. Ang mga lingguhang hapunan namin ay nagpatuloy, minsan sa aming apartment, minsan sa isang simpleng restaurant sa labas. Wala ng Forbes Park, wala ng mga pagtatanghal. Sa mga hapunan na iyon, mas marami kaming natutunan tungkol sa isa't isa kaysa sa nagdaang 23 taon. Nalaman ko na si Don Armando pala, sa likod ng kanyang kayabangan ay may malaking takot na mabigo muli, tulad noong panahon ng financial crisis. Nalaman ko na si Doña Victoria pala ay pinalaki sa isang pamilyang ang tanging sukatan ng halaga ay ang yaman at iyon lang ang alam niyang paraan para ipakita ang kanyang pagmamahal kay Isabel sa pamamagitan ng pag-asa na magkaroon ito ng komportableng buhay. Hindi ito pagdadahilan sa kanilang mga ginawa, ngunit ito ay pag-unawa at ang pag-unawa ay ang unang hakbang sa pagpapatawad. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita ko kay Don Armando. Ang lalaking dati nag-uutos sa lahat ay ngayon natututong makinig. Sa kumpanya, ang kanyang papel bilang consultant ay kanyang sineseryoso. Madalas ko siyang nakikita na nakikipag-usap sa mga mas batang empleyado, hindi para mag-utos kundi para magtanong, para matuto. Isang araw, nakita ko siyang bumili ng kape para sa isang janitor at naupo kasama nito sa pantry. Nag-uusap sila na parang matagal ng magkaibigan. Ang lalaking dati tumitingin sa mga tao mula sa itaas ay ngayon natututong tumingin sa kanila ng diretso sa mata. Ang Reyes Family Foundation naman ay naging sentro ng buhay ni Isabel. Doon niya ibinuhos ang kanyang puso. Bawat estudyanteng natutulungan namin na makapagtapos. Bawat pamilyang nabibigyan namin ng tulong para makapagsimula ng maliit na negosyo ay isang tagumpay para sa kanya. Si Doña Victoria ay naging pinakaaktibong voluntaryo. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa alta sosyedad hindi para mag-imbita sa mga party, kundi para mangalap ng donasyon. Nakita ko sa kanya ang isang bagong sigla, isang bagong layunin na higit pa sa pagpapanatili ng kanyang katayuan. At si Angela, makalipas ang 6 na buwan mula nang matanggap namin ang kanyang sulat, isang Sabado ng hapon, may kumatok sa aming pinto. Pagbukas ko, nandoon siya, si Angela, mas payat siya. Ang kanyang buhok ay simple lang ang pagkakaayos. Ang kanyang suot ay ordinaryong t-shirt at maong. Wala na ang mga mamahaling damit at bag. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng takot, hiya at isang malalim na kalungkutan. Papa, bulong niya. Hindi ako nagsalita. Pinuksan ko lang ng maluwag ang pinto. Pumasok siya. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sofa. Nagkatinginan sila. At sa isang iglap, ang 6 na buwan ng distansya ay naglaho. Tumakbo si Angela sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Mama, patawad po. Mama, patawarin niyo po ako. Paulit-ulit niyang sinasabi. Niyakap siya pabalik ni Isabel, umiiyak din. Anak ko. Pinanood ko lang sila. Alam kong ito ay isang sandali na para sa kanilang dalawa lamang. Nang maglaon, nang medyo huminahon na sila, naupo si Angela sa aming harapan. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan. Ang hirap ng paghahanap ng trabaho kapag wala ka ng apelyidong dala-dala. Ang unang sahod niya na sapat lang para sa upa at pagkain. Ang kalungkutan ng pag-uwi sa isang maliit na apartment na walang naghihintay. Noon ko lang po naintindihan, sabi niya, nakatingin sa akin. Noon ko lang po naintindihan ang lahat ng sinubukan ninyong ituro sa akin. Ang halaga ng pagsisikap, ang halaga ng pagpapakumbaba. Papa, ang mga salitang sinabi ko po sa inyo noong gabing iyon,
Habang buhay ko po iyong pagsisisihan, walang araw na hindi ko iyon iniisip. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon, sabi ko. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago, pero ang hinaharap maaari nating hubugin. Simula noon, dahan-dahan naming ibinalik si Angela sa aming buhay. Bawat linggo, kumakain kami ng tanghalian ng magkakasama, 4 na henerasyon. Si Lolo Armando, si Lola Victoria, kami ni Isabel at si Angela. Ang mga kwentuhan ay hindi na tungkol sa negosyo o pera. Ito ay tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa buhay. Isang gabi, habang nakatayo kami ni Isabel sa aming maliit na balkonahe, tanaw ang mga ilaw ng lungsod, tinanong niya ako, "Masaya ka ba, Miguel?" Pinulupot ko ang aking mga braso sa kanya. "Hindi ko pa naramdaman ang ganitong klaseng kaligayahan," sagot ko. "Ang sobrang iyon, ang checking iyon. Akala ko noon, iyon ang magbabago sa lahat. Ngunit nagkamali ako. Hindi ang mga bagay na iyon ang nagpabago. Ang nagpabago sa lahat ay ang mga pagpili na ginawa namin pagkatapos. Ang pagpili na magpatawad. Ang pagpili na umunawa. Ang pagpili na bumuo muli. Ako, si Miguel Reyes, isa akong consultant, isa akong bilyonaryo, asawa ako ni Isabel at ama kay Angela. At natutunan ko na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagtalo sa iyong mga kaaway. Ito ay ang muling pagbuo ng iyong pamilya. Natutunan ko na ang tunay na pamana na maibibigay natin ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang mga aral ng pag-ibig, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ito ang aking kwento. Isang patunay na ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa yaman, na ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa katayuan. At ang pinakadakilang mga tagumpay ay ang mga tagumpay na hindi nakikita ng sinuman, kundi nararamdaman sa puso. Manatiling mapagkumbaba. Alamin mo ang iyong tunay na halaga, at huwag kailanman hayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit dahil lamang sa hindi nila kayang makita kung gaano ka kadakila.